Dominant Protector. Credit to the author. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Rated SPG. 1511-20. Well, hindi kami pinalad. Sige, kunin mo lahat ng gamit namin please, wag mo kaming atakihin. Walang magawang sabi ng leader ng grupo. Kakakuha lang nila ng Snow Lotus, ngunit ibinigay nila ito kay Spencer kasama ang lahat ng iba pa. Smart move. Hindi ka namin lampoint, pagkatapos, umalis ka na. Masayang sabi ni Spencer habang kinukuha ang mga gamit. Natural na hindi na nagtagal ang grupo, umalis kaagad sila pagkatapos ng salita ni Spencer. Haha, ang ganda talaga ng pangalan mo, Neil bro. Ang kailangan lang nating gawin ay tumayo dito at sabihin ito, at ibibigay lang nila ang lahat. Si Spencer ay umabot na ng 500 para sa kanyang score, at ang Niels ay umabot na sa 800. Naging maayos naman sila. Mabuti yan, mas gugustuhin kong isave ang aking lakas upang matulungan kang mahawakan si Brian pagkatapos ng lahat. Pagmamalaki ni Nitane. Pero iniisip ko kung saan nagtatago ang bastos na si Brian na iyon. Bakit hindi pa namin siya nakikilala, iniiwasan ba nila kami? Naiinip na si Spencer kung si Brian ang mapilayan, siya ang makakakuha ng upuan ng kanyang bahay ay magiging kanya. Bagamat tila pinaplano ni House York na ibigay kay Carla ang pagiging tagapagmana, alam ni Spencer na si Carla ay magiging isa sa mga elder ng House York. Katulad ng Alfred ngayon. At kaya, ito na ang pagkakataon niya para alisin niya ito. Ang pangungusap na ito ay tila pumasok sa pandinig ni Brian noon lamang naasar siya ng husto kaya kailangan niyang tumayo. Bastos ako. Ano ka ba? Magkapatid tayo, maliit ka ba kung ganon? Ha? Hindi ba ito ang pinakamamahal kong kuya? Gusto mo na bang mamatay sa wakas? Hindi mo ba alam kung gaano kita na-miss? Lumingon si Spencer, masaya na sa wakas ay humarap sa kanya ang lalaking ito. Na-miss mo ba ako? Gusto mo lang akong patayin. Mahinang sabi ni Brian. Manong, kahit na, magkapatid tayo. Kailangan nating maging magalang dito. Tumawa si Spencer. Balita ko may kasama kang makapangyarihang katulong na nagpalumpo kay Natoy. Sa kasamaang palad, basura pa rin siya sa harap ni Neil bro. Hindi mo masasabi iyan, tinalo niya si Natoy, kaya ibig sabihin, may kakayahan siya. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang sining ng aking practitioner ay ginagawa akong Diyos basta ang kalaban ay hindi Earth class. Mayabang na ikinaway ni Neil ang kamay. Spencer, hindi ka talaga cute, alam mo ba? Nandito ako para pilayin ka. Mahinang sabi ni Terence. Hayaan ko si Brian na maging tagapagmana ng House York, ikaw naman. Ililibre na lang kita dito. Napangiti si Spencer. Tanga ka, hindi mo talaga alam kung sino ang kinakaharap mo dito ha. Nasa dulo ka ng linya. Naiintindihan mo ba kung gaano ka katrash sa harap ni Neil bro? Kung ako ay basura, ikaw ay Shay *T. Walang ibang sinabi si Terence, ginawa niya ang kanyang hakbang. Nang makitang sinugod siya ni Terence, hindi umiwas si Brian, may ngiti sa kanyang mukha. Neil bro? Ay freeze mo siya. Dahan-dahan natin siyang papatayin. Ngunit, nang matapos ni Spencer ang mga salita, tumama ang palad ni Terence sa kanyang dibdib. Sumabog siya na para bang isa siyang ragdoll. Siya ay hamampas sa nyebe, lumikha ng isang malaking bunganga bago bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, ang ilan sa kanyang mga organo ay lumabas kasama nito. Namutla ang mukha niya. What the hell? Bakit hindi ka umiwas? Kailangan ko ng oras para maghanda. Sinabi ni Neil matapos ang kanyang kakaibang mga galaw ng kamay, sinimulan ang kanyang kakayahan tulad ng pagtapos ni Terence sa pagtama. Sa sandaling iyon, si Terence ay nakalock sa lugar. Pinipigilan pa rin niya ang kanyang mga hand gestures, ngunit hindi siya makagalaw o makapagsalita man lang. Ha! Hindi alam ni Spencer na kailangan ni Neil bro ng oras para gamitin ang kanyang kakayahan. Naisip pa rin niya na ang lalaki ay maaaring buhayin lamang ito kung kailan niya gusto. Nakaramdam siya ng biglaang pagsisisi bakit siya naging malas.
Dapat ay sisirain niya itong si Terence kay Brian, ngunit ngayon ay nasugatan siya ng husto, out of nowhere. Ang lahat ng kanyang meridian at organ ay nagulo ngayon kahit na ginamit niya ang meridian opening elixir, hindi niya magagawang pagalingin ang kanyang mga organo kahit na ito, ang kanyang lakas ay mahuhulog din ng malaking bagay. Wala na siyang pagkakataon para sa pagiging tagapagmana ngayon. Sino ang nakakaalam kung makukuha niya ang mga elixir at kayamanan na iyon bilang normal. Bilang isang pamilya, naunawaan ni Spencer kung paano gumagana ang House York. Doon, halos wala silang pakiramdam ng pamilya, ang inaalala lang nila ay tubo. Hindi nila siya tutulungan dahil lang sa pangalan niya. Kung siya ay mapilayan, papakainin pa rin siya ng mga ito, ngunit hindi na sila mag-i-invest sa kanya ng anumang mapagkukunan. Hilingin man ito ng kanyang ama, hindi papayag ang kanyang lolo. Neil bro, ikaw. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sabi ni Spencer habang hawak-hawak niya ang kanyang nabaluktot na dibdib, puno ng kalungkutan. Paano ko malalaman na tatayo ka lang dyan nang hindi umiiwas? Mystic mid-face ka, mas mahina pa yan kaysa sa late face. Hindi mo naman basta-basta maiiwasan ang pag-atake niya, di ba? What the hell is wrong with you? You're trash. I really regret listening to your partnership suggestion ngayon. Sabi ni Neil habang malamig na nakatingin sa kanya. Sa kanyang mga mata, wala nang dahilan para makasama pa siya, isa na siyang pilay. Lahat ng mga bagay na ipinangako niya ay wala na ngayon. I'm sorry, Neil bro, pero please, ipaghiganti mo ako. Kung magiging pilay din si Brian, magkakaroon ako ng pagkakataong mabawi ang lakas ko, lahat ng pangako ko ay matutupad pa rin. Mabilis na sabi ni Spencer matapos makita ang dismayadong tingin sa mga mata ni Neil. At saka, naisip niya ito sa mga lalaki ng House York, si Brian lang at siya ang pinakamahusay. Kung kahit si Brian ay baldado, kung gayon ay nasa iisang bangka sila, at hindi hahayaan ni House York na pareho silang lumpo. Gagawin nila ang kanilang makakaya upang pagalingin sila, at hindi nila basta-basta itatapon ang mga ito. Kaya ito lang ang tanging pag-asa, si Brian mismo ang napilayan. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Sabi ni Neil matapos isipin ang kanyang mga salita. Oo, may pag-asa pa. 1512. At saka, hindi rin binalak ni Neil na paalisin sina Terence at Brian. Siya ay may pagmamalaki ng isang sinaunang miyembro ng sekta, kung tutuusin. Kahit na walang silbi ang kanyang mga tagasunod, wala siyang interes na makipagsosyo sa mga kaaway. Dahil magkaaway sina Brian at Terence, kailangan niyang magpatuloy. Maaaring basura si Spencer, ngunit nangako pa rin siya. Ito ang problema ng karangalan pagdating sa mga sinaunang bahay. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng mas maraming taga-suporta. Matapos marinig ang sinabi ni Spencer, lalo siyang kumbinsido na hindi niya dapat pabayaan sina Terence at Brian. Tulad ng sinabi niya, kung baldado rin si Brian, may pag-asa. Spencer, don't you dare. Kahit na mapilayan ako, hindi kita hahayaang magsaya. Sabi ni Brian. Hindi mo makukuha. Natawa si Spencer matapos marinig na walang balak si Neil na palayain sila, nagre-relax. Ang iyong teammate ay pinipigilan na ngayon ng Neil bro. Kung hahakbang ka pa, mapapalamig ka rin. Napahinto si Brian habang nakatingin kay Terence na freeze siya. Si Terence sa ngayon ay pinanatili pa rin ang kanyang posture sa pag-atake na para bang may gagawin siya, ngunit hindi niya magawa. Si Terence, sa katunayan, ay pinanghawakan ng Neil's sky-defying arts, ngunit gayon paman, nagawa niyang mag-isip. Kitang-kita niya ang nangyayari, at nakikinig din sa mga nangyayari, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Gaya ng inaasahan. Naramdaman ni Terence na ito ang inilarawan ni Brian, parang na-freeze ang kanyang katawan. Terence, aminado akong malakas ka para talunin kahit sinatoy, pero laban sa akin, siguradong matatalo ka. Kapag nakapasok ka sa mundo ko, makukulong ang sinuman sa ilalim ng Earth class, hindi ka makagalaw. Sabi ni Neil, na nasiyahan habang nakatingin kay Terence. Bagamat hindi pa niya nakalaban si Natoy noon, naiintindihan niya na ang lalaki ay mula sa sinaunang antas, tulad niya. Nagkaroon pa rin siya ng urge na makita kung sino ang mas malakas, ngunit dahil sa kanilang mga pagkakakilanlan, hindi niya talaga kayang labanan siya, ngunit gayon paman, gusto nilang malaman kung sino ang mas malakas.
Kaya ngayon, kung nagawa niyang talunin si Terence, na sa Myre sa Natoy ibig sabihin ay mas magaling siya kaysa kay Natoy. Siyempre, matutuwa siya. Neil bro? I finally found you. How? Kayo hindi ba ito si Kuya Ford? Si Quentin at Quinley ay wala sa parehong grupo ni Neil, kaya hinanap nila sila at sa wakas, nandito na sila. Pero parang may nangyari. Master Kun, parang nag-aaway sila. Tahimik na sabi ni Quinley. Iyon ay. Huminto si Quentin, at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tumabi. Narinig na niya ang balitang nilulumpo ni Terence Ford si Natoy, at iyon ang nakakagulat, hindi niya akalain na magiging sapat si Terence Ford para talunin maging si Natoy, na mula sa isang sinaunang sekta. Dahil dito, nagsisisi si Quentin na kasama niya si Spencer kanina kung hindi dahil kay Spencer, kasama siya sa team ni Neil at Terence Ford hindi ba sila magiging invincible. Ngunit ngayon, nang makitang nakikipag-away si Terence kay Neil, hindi talaga siya makapagpasya kung sino ang tutulungan kaya nagpasya siyang huwag tumulong sa sino man. Sa kanyang mga mata, si Terence versus Neil ay isang 50-50 na sitwasyon hindi siya sigurado na tiyak na mananalo si Neil. Anong sitwasyon dito? Kilala naman natin ang isa't isa, let's keep it peaceful. Sabi ni Quentin na parang hindi alam ang nangyayari. Quentin, wala kang negosyo dito, manood ka na lang. Nag-aalala si Spencer na baka magulo ang Quentin sa nangyayari. Kung gayon, ayos. Nag-aalala si Quentin na wala siyang dahilan para manood na lang ang mga salita ni Spencer ay naging mas madali para sa kanya. Siya. Anong gagawin natin ngayon? Sabi ni Kitty habang tinanong niya si Brian. Hindi ko rin alam. Pero hindi natin dapat pakialaman ang away. Sa nangyari sa pagitan ni Terence at Natoy kanina, nagtiwala siya na may tiyak na plano si Terence kung kikilos siya. Kumunat ang noo ni Kitty pero walang nagawa. Sige, ako na muna ang bahala sa iyo bago ko harapin ang dalawa pa. Sabi ni Neil habang nakatingin kina Brian at Kitty. Dahil dyan, sinundan niya ng kamao si Terence hindi siya gumamit ng anumang pandaraya dahil naisip niya na ang lalaking ito ay karaniwang patay na tao. Mapapabugbog lang siya, at wala na siyang magagawa. Sa isang dumadagandong na boom, napangiwi lahat sina Brian at Kitty maaaring malakas si Terence, ngunit tila natapos na ang oras na ito. Kung tutuusin, iba si Neil kay Natoy masyadong misteryoso ang kanyang sining. Nagawa niyang ganap na i-freeze ang isang tao. Ang boom ay mas malakas kaysa sa isang may Natoy kanina ito ay isang dumadagandong na tunog. Sa sandaling iyon, ang nyebe sa paligid ng Neil at Terence ay pumutok lahat sa kalangitan, sumasayaw sa paligid sa isang ulap walang nakakakita sa nangyayari. Malakas si Neil bro pero malakas din ang sky-defying arts. Isang simpleng hit lang ang nakakalaban sa langit na sabi ni Spencer habang nakatingin sa lumilipad na nyebe nakahinga siya ng maluwag. Kung ganito kalaki ang impact, siguradong patay na si Terence o at least baldado. Medyo nabigla rin si Quentin hindi niya akalain na makakapagpadala ng ganoong kalaking impact ang taong ito kahit na magagamit niya ang kanyang nakakabaliw na sky-defying arts. Iba talaga ang mga sinaunang bahay at sekta. Terence Ford. Mabilis na binago ni Brian ang tawag sa kanya. Si Terence ay higit pa sa isang teammate sa kanya naroon pa rin ang pagiging pamilyar sa pagitan niya at ng kanyang kapatid na babae, at magkaibigan din sila. Ang malaking pagsabog ay nagpadala ng isang shockwave, itinulak si Brian, Kitty, Quentin, at Kiju palayo, sa kabila ng katotohanan na sila ay mga practitioner halos lahat sila ay bumagsak sa lupa. Baka sa mukha ni Kitty ang kalungkutan na numpa siyang papatayin si Terence, ngunit pagkatapos makipagkita sa kanya ng ilang beses, napagtanto niyang isa itong mabait na tao. Hindi niya ito inamin, ngunit talagang naramdaman niya iyon pinagaling niya siya dahil sa kabaitan, pati na rin, at siya ay tulad ng lobo na iyon sa kwento walang utang na loob pagkatapos na maligtas. 1513. Hindi niya alam kung buhay pa si Terence, ngunit talagang gustong humingi ng paumanhin ni Kitty, ngunit hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong iyon. Sa malayo, si Queen at ang Sect Matter ay nanunood habang nangyayari ang mga bagay kahit na nahihirapan silang malaman kung sino ang nanalo sa gitna ng snow. Tita Queen, sino sa tingin mo ang mananalo? Mahinang sabi niya sabay liko. Hindi ko masabi, pero mas malaki ang chance ng Neil.
Hindi ko akalain na ang ibang mga sinaunang sekta at mga sinaunang bahay ay naging mga walang kwentang entidad, ang kanilang mga practitioner ay basura pa rin pagkatapos malaman ang sinaunang teksto. Nakasimangot na sabi ng sect master habang bumalatay sa mukha niya ang pagkabigo at pang-aalipusta. Sect master, sinasabi mo iyan. Mananalo si Terence Ford. Sabi ni Queen, nagulat. Naayos na ang tagumpay, natalo si Neil. Sabi ng sect master. Nanalo si Terence Ford, saan nanggaling ang taong ito? Simpleng freelancer ba talaga siya? Baka mag-imbestiga ako. Tanong ni Queen. No need. It doesn't concern us kahit gaano pa siya kalakas. Sabi niya sabay wave ng kamay niya. Sa panloob na sekta ng Ice Palace, hindi sila tumanggap o nag-recruit ng sinumang lalaki, hindi mahalaga kung gaano kalakas si Terence. Mahigpit na hinawakan ni Brian ang kanyang kamao habang pinagmamasdan ang eksena. Ang kanyang paghinga ay mabilis, gusto niyang makita kung ano ang nangyayari, ngunit wala siyang anumang espesyal na kakayahan upang tumago sa ambon. Wala siyang ideya sa nangyari. Nagdesisyon na rin si Kitty habang hindi naman sila magkakaibigan ni Terence, ngunit maraming beses siyang iniligtas ng lalaki. Hindi siya isang taong walang utang na loob. Kung namatay ang taong ito, tatanggalin niya ang lahat ng alitan sa pagitan nila at maghiganti. Hindi niya pakakawalan sina Neil at Spencer. Maaaring hindi siya sapat na malakas ngayon, ngunit isang araw ay magagawa niyang ipaghiganti siya. Si Quentin at Quinley naman ay hindi nang ahas na lumapit, sila ay nanunood lang. Si Quentin ay isang taong nagkalkula at mayroon lamang isang layunin sa bahay Hale. Gusto niyang maging pinuno ng bahay. Sa kanyang mga mata, walang pagmamalaki, o mukha, o karangalan. Sino mang makakatulong sa kanya ay magiging kanyang kakampi, kahit na ito ay isang kaaway. At ngayon, hindi kalaban ni Quentin ang alinmang partido sa laban na ito. Kahit alin ang nanalo, magpapatuloy pa rin siya sa pakikipagkaibigan sa kanila. Ang Snow ay patuloy na lumilipad sa paligid at dahan-daang nagsimulang mawala. Nabuo ang mga resulta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang nakatayo. Sina Terence at Neil ay parehong nakahandusay sa lupa ng purong snow, na purong hindi na pula ang napuno sa lugar, at walang masabi kung kanino iyon. Terence Ford. Sigaw ni Brian. Neil bro. Nagulat din si Spencer, hindi niya akalain na nahulog si Neil. Paano ito naging posible? Si Terence ay hindi makagalaw, iyon ay isang katotohanan. Paano kaya nasugatan din si Neil bro? Sa wakas, habang lumilinaw ang nyebe, naging maliwanag ang mga detalye. Hindi napigilan ni Spencer na mapasigaw. Nakita niya na ang kamisete ni Neil ay ganap na sira-sira, at ang itaas na bahagi ng katawan niya ay puno ng dugo. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin na parabang siya ang nagdusa ng pinakamatinding suntok. Si Terence, sa kabilang banda, ay tila hindi nasugatan. Una siyang natamba, at ang batang babae sa kanyang likuran ay tila ligtas na ligtas. As if naman hindi siya nasaktan. Hindi niya alam kung paano ito pinamamahalaan ni Terence, ngunit mula sa pagtingin lamang dito, ngunit mula sa panlabas, maliwanag na si Neil ay dumanas ng mas mabibigat na casualty. Si Quentin mismo ay nabigla. Gaya ng inaasahan, kahit na ang mga tao mula sa mga sinaunang bahay at sekta ay hindi mga Diyos sa halimbawa ni Natoy, hindi na nakakagulat ang pagkasugat ni Neil. Gayunpaman, naging sobrang alerto pa rin siya pagdating kay Terence. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit kung maayos pa rin si Terence, gusto niyang maging kaibigan niya, anuman ang halaga. Makakatulong ito sa kanya na maabot ang upuan ng pinuno ng bahay. Ito ay mahalaga. Nang lahat ay natigilan, nagsimulang gumalaw ang dalawang tao sa gitna. Ang ikinagulat nila, bagaman ay ang katotohanang hindi si Terence ang unang bumangon, si Neil. Maaaring si Terence ang dumanas ng mas mabigat na nasawi. Noong una, nakakaramdam ng matinding ginhawa sina Kitty at Brian nang makita nilang maayos si Trixie, ngunit ang katotohanang gumagalaw si Neil ay unang nagpaten sa kanila. Maaaring mukhang maayos si Trixie, ngunit sino ang nakakaalam tungkol sa kalagayan ni Terence? Maaaring nakaranas siya ng mas matinding pinsala, o kahit tama ang mga tao, si Terence ay nakaranas ng mas matinding pinsala. Ngunit, iyon ay walang kaugnayan sa nangyari pagkatapos. Maaaring si Neil ang gumagalaw, ngunit nangangahulugan lamang iyon na mayroon pa siyang sapat na chi para suportahan ang kanyang sarili.
Dinanas ni Terence ang mas matinding pinsala dahil nawala ang bawat onsa ng chi sa loob niya. Nasira lahat ang kanyang mga meridian, at ginagamit niya ang mga segundong mayroon siya sa Jade Space para gumaling. Ito ay kapareho ng huling pagkakataon ng makipaglaban siya kay Mason sa loob ng katawan ni Terence, walang bakas ng chi na natitira sa loob ng kanyang sirang meridian, at walang paraan para makuha niya ang kanyang lakas sa ngayon. Maaari lamang niyang ayusin ang pisikal na pinsala. Kinailangan niyang gumamit ng mga panlabas na puwersa upang harapin ang mga sirang meridian na ito. Nangyari ito dahil ginamit na naman ni Terence ang energy bomb sa unang pagkakataon ay medyo nakakompress na isa-isang maliit na kalahati na pumasok sa natoy. Walang oras si Terence na pumunta sa kanyang Jade Space para simulan ang proseso ng pagbawi. Sa sitwasyong iyon, si Terence ay hindi maaaring pumasok sa Jade Space upang i-compress muli ang kanyang enerhiya. Hindi ito praktikal. Dahil dito, ang enerhiyang ginamit niya laban kay Neil ngayon ay natipid hindi ito si Mason. Pagkatapos ng lahat, wala siyang espesyal na kakayahan sa proteksyon, at hindi kailangan ni Terence ng compressed energy para masira siya. 15-14. Gayunpaman, nang sumabog ang energy bomb, nag-aalala si Terence na baka masaktan nito si Trixie sa likod niya, nag-iwan ng kaunting chi sa kanyang katawan para bantayan si Trixie at iyon ang nangyari. Si Terence ay muling naging lumpo na nasira ang lahat ng kanyang meridian, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alala na isip na niya ito at naghanda. Habang wala si Wilson, naroon ang junior ni Wilson, ang Skybolt Pig. Ang chi sa loob ng baboy ay napuno din ng purong chi ni Terence, at maaari rin niyang gamitin. Bilang resulta, pagkatapos niyang makitungo kay Neil at tumira, maaari siyang gumaling muli. Sa mga nangyari noon, hindi na muling magsasapanganib si Terence lalo na kapag ang kanyang buhay at kamatayan ay direktang nakatali kay Trixie. Kailangan niyang tiyakin na mayroon siyang mga backup. Kailangan niya munang ayusin ang kanyang sarili at least tumayo para ipakita sa lahat na hindi siya nasaktan para mapigilan niya ang iba pang potensyal na kaaway na gumawa ng kahit ano. Ang lakas naman, kailangan lang niyang bawiin ito ng dahan-dahan. Walang manggugulo sa kanya pagkatapos niyang sirain ang Natoy at Neil. Hanggat mukhang ayos lang siya, hindi niya kailangang mag-alala na may ibang umatake sa kanya. At kaya, hindi niya masyadong pinansin si Neil kung gusto niyang lumipat, so be it. Isa na siyang baldado, at walang banta. Neil tried his best to get up from the snow, but he didn't look very healthy at all. Hindi pa siya tumatayo, nakaluhod pa siya sa snow. Ang kanyang mga binti ay nagkaroon ng matinding pinsala, at hindi man lang siya makatayo. Katulad ng sinabi kay Terence kanina na babalik siya sakay ng wheelchair. Imposible. Hindi ito posible. Namutla ang mukha ni Neil, ayaw niyang tanggapin ang nangyari. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at tumingin ng malinaw, only to realize. Wala na ang mga braso niya. Nasaan ang kanyang mga braso? Nasaan ang dalawang braso niya? Nakikita rin ng lahat ang nangyari, ang kanyang kanang braso ay ganap na nawala, ang kanyang kaliwang braso ay nasa kalahati pa lamang. Hindi nila makita kung saan sila nagpunta o kung saan sila sumabog. Neil bro? Anong meron? Hindi makapaniwala si Spencer sa kanyang mga mata, ayaw niyang paniwalaan ito, ngunit hindi lang nawala ang paggana ni Neil sa kanyang mga paa. Nawala ang kanyang buong braso. Kahit gumaling na siya, lumpo na siya. My arms. My arms? Where? Where? Imposible, impossible. This isn't real. Si Neil ay nasa pagkahumaling habang bumubulong sa sarili, hindi niya kayang tanggapin ang realidad na ito. Ang kanyang sky-defying arts ay na-channel ng kanyang mga hand sign, at ngayon ay wala na sila. Hindi na niya ito magagamit. Walang paraan na makukuha niya ito. Siya ang ipinagmamalaki ng House Fane. Siya ang pinakamalaking potensyal na kandidato sa pwesto, at ngayon, wala siya. Kung wala ang kanyang sining, wala siya. Wala man lang siyang mga braso, at bali ang kanyang mga binti siya ay ganap na sira-sira, kasama ang lahat ng kanyang mga meridian. Isa siyang ganap na baldado na kahit si House Fane ay hindi mailigtas. Ang mga sirang meridian ay maaaring malutas sa pamamagitan ng chi opening pill, ngunit hindi niya maaaring ibalik lamang ang kanyang mga braso, hindi pa niya narinig iyon dati. Hindi nangyari yon. Terence Ford.
Nakita ni Brian na tumayo na si Neil, nakahiga pa rin si Terence. Si Neil ay maaaring mukhang ganap na nawasak, pero at least buhay siya. Nakahiga lang si Terence. Si Queen naman ay naguguluhan din. Sectmaster si Terence Ford. Tapos na. Hindi ko alam. Marahil ginamit niya ang huling chi niya para protektahan ang babaeng iyon. Kumunat ang noo niya. Tapat naman liligaw. Emosyonal na sabi ni Queen. Ibig sabihin, bagsak pa rin siya. Hindi. Pakiramdam ko ay may mali dito. Sabi ng Sectmaster sabay iling ng ulo. Parang hindi si Terence Ford ang tipong walang ingat. Pakiramdam ko ay hindi pa siya patay. Sana nga kung patay na talaga siya, medyo magulo. Sabi ni Queen. Si Neil ay lalabag sa mga patakaran pagkatapos pumatay ng isang tao, at siya mismo ay ganap na baldado. Hindi natin siya maaaring parusahan, at hindi rin natin siya maaaring parusahan. Hindi naman ang pagpaparusa sa kanya ay hindi nangangahulugan na si House Fane ay makikipagdigma sa atin dahil sa isang lumpo. Hindi nag-alala ang Sectmaster doon. Habang nagsasalita sila, biglang gumalaw si Terence. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Neil, gayunpaman, ay tumalon si Terence, hindi sa nagpupumiglas na paggapang. Maaaring gutay-gutay din ang kanyang katawan, ngunit napuno siya ng enerhiya na parang walang nangyari. Terence Ford. Salamat sa Diyos. Ibinaba ni Brian ang lahat ng kanyang pag-aalala habang tinitingnan niya si Terence. Nagiging emosyonal siya. Talagang kamangha-mangha ka, hindi mo ako binaygo. Bahagyang ngumiti si Terence, kahit na parang wala siyang magawa sa kanyang puso. Alam niya ang pinakamainam na sitwasyon niya na ang paglukso mula sa lupa ay isang bagay na magagawa niya pagkatapos na tipunin ang lahat ng lakas na mayroon siya. Siya ay napakahina pa rin. Ang kanyang mga organo at meridian ay dumanas ng matinding pinsala. Pinagaling lang niya ang pisikal na pinsala sa kanyang katawan gamit ang Art of Dragon Mastery, at kaya parang hindi siya nasugatan noong una. Nang makitang tumayo si Terence, si Spencer ay lubos na nawasak. Ito ay tapos na. Tapos na. Hindi ba masyadong baliw si Terence? Kung alam niya na si Brian ay nakahanap ng isang halimaw na tulad nito, hindi niya sana sinubukang makipagkompetensya sa kanya para sa pagiging tagapagmana. Ibibigay lang niya. Hindi niya kakayanin ang ganyang kalaban. 15-15. Ngunit ngayon tapos na ang lahat. Sa isang iglap, ang mga sinaunang sekta at mga bahay ay umalis sa altar ni Spencer kung saan minsan ay sinamba niya sila bilang nakatataas na nilalang. Si Terence na ngayon ang nakatayo doon. Sa harap niya, ang mga sinaunang bahay at sekta ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ikaw. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang. Sabi ni Neil habang nakatitig kay Terence nang hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nahuhulog sa lubos na kawalang paniwala at ayaw. Kung si Terence ay namatay o kahit man lang ay nakaranas ng matinding pinsala, kahit papaano ay mayroon siyang ganoong katiyakan sa kanyang sarili, ngunit ang lalaki ay ganap na maayos. Paano niya matatanggap iyon? Oo, maganda ang pakiramdam ko. Nakangiting tumango si Terence. Imposible. Impossible. Ginamit ko ang sky-defying arts ko at ikinulong kita. Paano ka lumipat? Hindi ito posible. Hindi ito posible. Sinubukan ni Neil na humanap ng dahilan ng pagkawala niya habang nakatitig kay Terence. Isa ka lang mystic ikaw. Nakontrol ka ng kakayahan ko. Bakit hindi umubra? Meron, sinong nagsabing hindi? Naloka ko, hindi mo ba nakita? Umiling si Terence. Ano? Paano mo ako nasaktan noon? Sino bang nagsabi sa iyo na wala akong magagawa habang nakalock? Malamig na ngumiti si Terence. Ano? Natigilan si Neil. Paano ka makakakilos kapag nakalock? Ginawa ko naman, di ba? Sabi ni Terence. Sinabi ba sa iyo ng iyong sky-defying arts na walang magagawa ang mga tao kapag nakalock? O sinabi ba iyon sa iyo ng mga nakatatanda mo? Yun nga. Pero, naisip ni Neil sa sarili na totoo walang nagsabi sa kanya, pero. Ganun pa man, paano gumawa ng kahit ano kapag nakalock? Wala itong saysay. Walang ipinaliwanag si Terence, hindi na kailangan.
Siya ay isang pile, at walang kabuluhan lumingon siya kay Brian. Kunin ang kanilang pagnakawan tayo ay umalis. Kailangan ni Terence ng tahimik na lugar para gumaling sinusubukan pa rin niyang kumapit at kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Sige. Tumango si Brian at lumapit kay Spencer, kinuha ang lahat, kasama ang inilagay ni Neil kay Spencer. Brian, nang ahas kang saktan ang kapatid mo. Sasabihin ko ito kay Lolo, teka lang. Makukuha ka ni House York. Nagnganga ang mga ngipin ni Spencer habang kinukuha niya ang lahat. Ang kanyang dagandong ay nagpapasalamat at ayaw. Nasaktan. Ako ang nagpilayan sa'yo, bulag ka ba o ano? Mahinang sabi ni Terence. Bumalik ka at sabihin kay House York na hanapin ako kilala ni Brian kung sino ako. Tara na. With that, tumalikod siya at naglakad palayo, nawala. Iyon ay. Napagtanto na lang ni Spencer na si Terence Ford ang pumutol sa kanya, walang nagawa si Brian. Hindi man lang siya nagtaas ng daliri. Walang paraan na maasahan niya ito kay Brian. Sa isiping iyon, ginugol niya ang kanyang natitirang pagsisikap upang kalkulahin kung paano niya ito dapat sisihin kay Terence Ford at kung paano niya mapaparusahan ang kanyang lolo. Kung hindi siya maaaring maging pinuno ng bahay, hindi rin dapat magagawa ni Brian. Sa tuktok, ang Sectmaster ay hindi pa rin nabigla, lahat ito ay nangyayari ayon sa kanyang mga hula. Lumingon siya kay Queen. Tita Queen, ay escort ang mga lumpo pabalik. Magkaiba sina Spencer at Neil kay Natoy, nasira lang ni Natoy ang kanyang mga meridian, ngunit nakakalakad pa rin siya. Hindi na kailangang i-escort nila siya, ngunit hindi iyon nagawa ni na Spencer at Neil, kailangan silang ibalik sa kanilang mga pamilya. Oo. Kasabay nito, nagpunta si Queen para ayusin. Tinitigan ni Quentin Hale sina Neil at Spencer bago ibinalik ang tingin kay Terence. Siya ang pumili, ngunit upang hindi makatawid sa sinaunang bahay na Fane, kailangan niyang magmukhang awa. Ito. Bakit kayo nag-away? Neil bro? Kuya Ford? Kayo. Inilagay niyo talaga ako sa mahirap na posisyon. Wala itong kinalaman sa iyo. Maaaring nasira si Neil, ngunit ayaw niyang mawala ang lakas ng kanyang nakatagong bahay. Pinagtibay niya ito. Habang nagsasalita sila, dalawang nakaputing disipulo ng Ice Palace ang lumutang, hindi sila nag-abala kay Terence, at naglakad lamang patungo sa mga lumpo. Neil, Spencer, pareho kayong nasugatan at hindi na maaaring magpatuloy. Inutusan kaming iuwi ka. Dahil doon, dinala sila ng dalawa pababa ng bundok nang walang anumang salita o tugon. Ang bilis ng reaksyon ng sekta ay higit pa sa inaasahan ni Terence, tila siya ay tama. Nagmamasid sila mula sa tuktok ng bundok, kung hindi, walang paraan na malalaman nila kung ano ang sitwasyon ng ganito kabilis. Brother Ford, you really are amazing. Sinabi ko na sa simula pa lang. Alam kong hindi ka normal na tao. I give you my respect. Sabi ni Quentin, binago ang paraan ng pagtukoy niya sa sarili niya. Malinaw kung ano ang kanyang intensyon. Okay lang ako. Mahinang sabi ni Terence. Kuya Quentin, nakatanggap ako ng ilang internal injuries, kailangan kong gumaling ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hindi nais ni Terence na itago ng buo ang kanyang pinsala. Kung siya ay ganap na hindi nasaktan, iyon ay talagang kakaiba sa kanyang sarili. Inaasahan ng lahat ang ilang uri ng pinsala. Kung tutuusin, hindi lang ipinaliwanag ni Terence kung gaano siya nasaktan. From the surface, parang hindi rin siya masyadong nasaktan. I see. Naiintindihan ko, hayaan mo akong protektahan ka sa panahon ng paggaling na iyon. Sabi ni Quentin sabay tapik sa dibdib. Hindi man lang niya naisip na gumawa ng anumang biglaang paglipat kay Terence dahil sa kanyang pag-aalala, ang isang nasirang Terence ay mas malakas pa rin kaysa sa kanya. Kahit na ang mga sinaunang bahay at mga alagad ng mga sekta ay hindi siya nakayanan. Siya ay wala. Iniisip ni Quentin kung paano niya mapapabuti ang relasyon nila ni Terence. Makakakuha siya ng isang napakalakas na kakampi. Ito ay magiging mahalaga sa pagiging tagapagmana. Kung tungkol sa katotohanang nagalit si Terence kina Natoy at Neil, hindi ito ang kanyang iniisip.
Alam nila kung sino ang target nila, at si Terence wala itong kinalaman sa House Hale. 1516. Habang ang mga nakatagong bahay ay hindi kasing lakas ng mga sinaunang bahay at mga sekta, ang konseho ng mga marangal na bahay ay hindi lamang naruroon at walang ginagawa. Maaaring hindi sila kapareho ng antas ng mga sinaunang kapangyarihan, ngunit kung talagang may magpapadala ng isang sinaunang miyembro ng sekta upang salakayin ang isang nakatagong bahay, ang konseho ay magpapadala ng isang pagtitipon ng mga master ng Sky Class mula sa mga nakatagong bahay at mga regular na sekta. Magkakasama silang tatayo laban sa galit na nagmumula sa sinaunang bahay. Dagdag pa, ang isa sa mga tagapagtatag ng konseho ay may malalim na koneksyon sa mga sinaunang sekta noon, matagal na ang nakalipas. Ang mga taong ito ay wala na sa puntong ito, at walang nakakaalam kung nasaan sila, ngunit ang kasaysayan ay naroon. Ang mga sinaunang grupo ay hindi basta-basta nakikigulo sa mga nakatagong bahay at karaniwang bahay ng ganoon kadali. Nang wala na si Neil, huminga ng malalim si Quentin, hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa pakikipag-ugnayan kay Terence, at maaari nang magsimula sa kanyang mabuting panig. Bumantong hininga si Terence ngunit tumango. Sige, maghanap ako ng tahimik na lugar. Aasa ako na ipagtatanggol niyo ako. Walang problema. Ipaubaya mo ito sa iyong tagasunod. Huwag kang mag-alala, Kuya Ford, gamitin mo ang lahat ng iyong atensyon sa pagpapagaling, hindi ko hahayaang may makagambala sa iyo, kahit isang lamok. Muling tinapik ni Quentin ang kanyang dibdib, nagsimulang tretuhin si Terence ng may paggalang, ngunit hindi lumampas. Dito nagliwanag ang mga pamamaraan ni Quentin. Marahan nang umiti si Terence ngunit hindi ito umimik. Nakikita niya na si Quentin ay walang masyadong magandang oras sa bahay Hale, hindi siya lalabas dito, kaya nagmamadaling kumukuha ng mga kakampi kung siya nga. Gayunpaman, nangangahulugan ito na hindi kailangang mag-alala si Terence na siya ay nasa parehong panig ni Irving. Pinsan Brian, magkaayos din tayo. Isang kilos ni Quentin kay Brian na nakangiti. Sinusundan lang namin si Kuya Ford. Hindi gaanong nagsalita si Brian, tinanggap ni Terence ang taong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang maging maliit at palayasin siya. Dagdag pa, sila ay teknikal na kamag-anak. Oo, syempre. Tumango si Quentin. Tulad ng sinabi mo, mga tagasunod tayo ni Brother Ford. Isantibin na natin lahat ng nakaraan natin. Medyo nakakatuwa si Brian, ang taong ito ay nagmamadali sa kanyang alyansa kay Spencer kanina, ngunit ngayong baldado na ang lalaki kasama si Neil, lumapit siya at yumuko kay Terence matapos makita ang kanyang lakas. Bagamat hindi siya tumitingin sa mga taong tulad nito, hanggat ikaw ang nangingibabaw, magkakaroon sila ng kanilang mga kapaki-pakinabang na bahagi bilang mga alipin. Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka bumangon kanina, tinakot mo ako? Napailing si Kitty, ayaw aminin na nag-aalala siya. Haha. Kanina pa nakadapa si Terence sa lupa sa Jade Space, ngunit nararamdaman pa rin niya ang kanyang paligid. Nakita niya ang mukha na ginawa ni Kitty, at ang mga salitang sinabi niya rin hindi na kailangang maging maliit sa kanya. Ang bawat isa na nanunood ay matagal nang umalis sa kanilang mga mata. Si Terence ay isang maalamat na figure ngayon. Napilayan niya si Natoy at napilayan si Neil sa kanyang kawalang awa at lakas, walang sinuman sa ilalim ng Earth Class ang manggugulo sa kanya. Kanina, sa mga mata ng Mystics, nakita nila si Natoy at Neil bilang pinakamalakas sa kanilang grupo, ngayon lang nila napagtanto na si Terence ay higit pa sa kanila. Nagulat sila, ngunit nananatili rin ang kanilang distansya. Sino ang nakakaalam kung ang taong ito ay kapareho ni Natoy at Neil, na naglibot-libot sa pagkolekta ng pagnanakaw ng lahat? Kahit na hindi nila gawin, maaari silang mapunta sa sitwasyon kung saan sila ay nasa parehong kayamanan ni Terence, ito ay hindi kinakailangang panganib. Naghanap si Terence ng tahimik at ligtas na lugar, ibinaba si Trixie mula sa kanyang likuran at inihiga siya sa nyebe. Naka-cross-leg position siya at kumaway sa baboy. Halika rito. Hindi alam ng baboy kung tungkol saan ito, naisip niya na gusto siyang bigyan ni Terence ng chiyo kung ano. Masaya, tumalon siya sa Terence. Ang isang ito ay isang sinaunang espiritong hayop.
Mukhang masaya, siya ba ay isang alagang hayop? Hindi alam ni Quinten kung para saan ang baboy na ito, ngunit tila hindi ito isang uri ng pag-atake. Oo. Sagot ni Brian nang hindi nagpapaliwanag ng anuman. Hindi pa nila masyadong masasabi sa taong ito, hindi pa sila ganap na kakampi sa ngayon. Si Kitty naman ay pinanatili pa rin ang malamig na panlabas na iyon sa mga taong hindi niya kilala, na para bang hindi niya nakikita si Quinten. Pero hindi pinansin ni Quinten sino ang nakakaalam kung anong relasyon niya kay Terence. Kung ang dalawa ay may nangyayari, magugulo siya ng husto sa pamamagitan ng pag-asar kay Terence. Hanggat hindi siya napupuot sa kanya, lahat ay mabuti. Ang baboy ay masayang naghihintay sa pagdating ng Chi, ngunit sa susunod na sandali, napagtanto nitong si Terence ay walang ginagawang ganoon, ito ay mabilis na sumipsip ng Chi mula sa kanya. Oink oink. Tumalo ng baboy, nalaman kaya ni Terence ang galing ni Natoy sa wasp. Bakit kaya niyang sipsipin ang kanyang Chi? Tahimik, papagalingin kita mamaya. Aliw ni Terence. Oink, oink. Huminahon ng baboy matapos marinig iyon ang matagal na kasama ni Terence, alam niya kung anong klaseng lalaki siya. Talagang pinamamahalaan niya ang lahat ng ipinangako niya, kaya ayos lang. Sa kabutihang palad para kay Terence, naging junior niya ang baboy sa Wilson, kung hindi, wala siyang magagawa ngayon pagkatapos mabusted ang kanyang mga Meridian. Hindi naman siya makakabalik palagi sa Wilson, di ba? Paano naman si Trixie? Ang Chi ng baboy ay dumaloy sa Terence sa mabilis na bilis, at hinayaan nito si Terence na makahinga ng maluwag. Hanggat ang kanyang mga Meridian ay naayos, ang natitira ay magiging madali isang bagay ng oras. Hindi alam ni na Quinten at Quinley kung paano gagaling si Terence, ngunit ang dalawa ay tumayong 1 metro ang layo at pinagmamasdan ang kanilang paligid, nag-aalala na baka may makagambala kay Terence. Sina Brian at Kitty, habang pinagmamasdan ang paligid, ay nag-iingat din sa mga bagong dating na ito. Parang kakampi nila ngayon, pero dapat pa rin silang mag-ingat. Lumipas ang oras, lumubog ang araw. Ang mga Meridian ni Terence ay ganap na nakabawi, at sa susunod na sandali, pumunta siya sa Jade Space at nagsimulang magbigay ng Chi sa baboy. Ang lahat ng ito, gayunpaman, ay hindi makikita mula sa ibabaw. 15-17. Para sa lahat, inakala nilang lahat na si Terence ay gumaling sa buong oras na ito. Nagtagal ito, oo, ngunit lahat sila ay mga practitioner at nauunawaan na ang anumang maliit na pinsala ay mangangailangan ng isang araw at gabi ng pahinga, ito ay ganap na natural. Si Brian at Kitty, gayunpaman, ay nagkatinginan, parehong medyo nag-aalala. Nakita nila mismo kung gaano kabaliw ang bilis ng pagpapagaling ni Terence, ilang sandali lang ang pagharap pagdating sa mga kritikal na sugat ni Kitty. Ngunit ngayon, si Terence ay gumugol ng isang buong hapon, at hindi pa rin tapos sa pagpapagaling. Gaano siya kasire? Ngunit tumahimik ang dalawa sa kabila ng kanilang pag-aalala, ito ang tipo ng bagay na hindi nila maipapaalam sa iba, lalo na sa grupo ni Quinten. Gabi na, baka pagod na kayo, pwede na kayong magpahinga, ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Sabi ni Quinten kina Kitty at Brian matapos makita ang langit. Ayos lang, lahat tayo ay practitioner dito, hindi na kailangan matulog. Ang Chi sa hangin dito ay makapal din, ito ay mabuti para sa pagsasanay. Sabi ni Brian. Sinasabi ko na dapat tayong lahat ay magbantay habang nagsasanay sa gabi. Gumagana rin yan. Walang pagtutol na tumanggo si Quinten. Pagkalipas ng hating gabi, natapos na ni Terence ang kanyang paggaling, bagaman nakalulungkot, hindi siya nagtagumpay. Maaaring dahil kakabreak niya lang, kaya sa pagkakataong ito bumalik na lang siya sa Mystic Late Phase. Ngunit, kung malalaman ng lahat kung gaano kinanghihinayang ang nararamdaman ni Terence pagkatapos niyang gumaling bilang isang Pyle, malamang na nagsusuka sila ng dugo. Paano ang Neil, o Natoy? Sila ay nagdurusa sa impyerno ngayon mismo. Fu! Tumayo si Terence at nagpakawala ng mahabang hininga. Ang kanyang lakas bilang isang Mystic Late Phase ay ganap na matatag. Si Brian, Quinten, at ang iba pa ay hindi pa natutulog, nakaupo sila sa lupa at nagsasanay habang hinihintay ang paggaling ni Terence.
Dahil dito, lumingon sila sa kanya nang tumayo siya. Walang pakialam sina Quentin at Quinley, ngunit mabilis na tumayo sina Brian at Kitty, nagulat at nagulat. Parang gumaling na si Terence. Terence Ford, gumaling ka na ba? Masayang sabi ni Brian. Oo, ayos lang. Hindi naman big deal in the first place, minor damage lang. Naunawaan ni Terence ang iniisip ni Brian, ngunit kumilos na parang maayos ang lahat dahil kay Quentin. Mabuti. Naiintindihan din ni Brian. Haha, iniisip ko kung nakatanggap ka rin ng mabigat na pinsala pagkatapos mong tingnan si Neil, mukhang ayos lang kung medyo kaunti lang ang oras para makabawi ka. Siyempre, si Brother Ling ang pinakamalakas na nilalang sa ilalim ng klase ng Earth, paano siya nakaranas ng matinding pinsala? Magalang na sabi ni Quentin. Malamang na walang ibang tao na kayang makipaglaban sa iyo sa Mystic Class, Brother Ford. Kahit na ang Earth Class fighters ay kailangang ibuhos ang lahat ng kanilang lakas para lumaban. Sige, magpahinga na kayong lahat, pagkatapos salamat sa pagbabantay sa akin. I'll return the favor now, you guys can sleep assured. Hindi masyadong inisip ni Terence ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Quentin, hindi siya isang taong nagmamalasakit doon. Alam niya kung gaano siya kalakas sa kanyang sarili, at kung makakalaban niya o hindi ang mga master ng klase sa Earth ay hindi isang bagay na napagpasyahan sa pamamagitan ng pag-uusap. Hindi ka ba magpapahinga, Terence Ford? Si Brian ay nalilito sa kanyang sarili, ngunit sa pag-aakalang si Terence ay epektibong natutulog habang nagsasanay, ito ay makatuwiran. Sige, kukunin namin ang alok mo at magpapahinga. Kailangan pa nating maghanap ng kayamanan bukas. Si Quentin mismo ay pagod matapos marinig iyon, hindi niya tinanggihan ang alok. Sige, salamat, Kuya Ford. Matutulog muna kami. Sa kanyang pananaw, kasama si Terence dito, walang paraan na may sapat na pipi para magdulot ng gulo. That'd be the height of stupidity, inisip ba nila na mas malakas sila kay Neil o Natoy? Siyempre, posible rin na gusto silang sakta ni Terence. Gayunpaman, kung talagang sinadya niyang gawin iyon, hindi mahalaga kung natutulog man sila o hindi, walang paraan na naisip ni Quentin na makakalaban niya sina Natoy at Neil, at ang ibig sabihin noon ay mapipigay siya ni Terence kung kailan niya gusto. Kaya't natulog lang si Quentin doon, ganap na nakaka-relax. Nang makita ang nakaka-relax na mukha ni Quentin, hindi napigilan ni Brian na ngumiti kasabay ng pag-iling ng kanyang ulo. Tiyak na bagay ang lalaking ito, higit na mas mahusay kaysa sa pinsan niyang kapatid na may kaugnayan sa dugo. Ngunit, si Househale ay si Househale, walang masabi si Brian sa anumang nangyari doon. Si Brian ay hindi masyadong malapit sa kanyang pinsan na kapatid, ngunit hindi iyon nangangahulugan na si Brian ay makakakuha ng mga benepisyo kung ang kanyang pinsan ang magiging pinuno ng kanyang bahay. Ito ay isang bagay sa pagitan ng mga bahay, pagkatapos ng lahat. Maging si Spencer, na may kaparehong pangalan, ay nagnanais na patayin siya para sa tubo, pati na ang mga kamag-anak. At kaya, hindi dahil hindi matanggap ni Brian na makasama si Quentin, hindi lang niya naisip na ang mga taong lumipat ng panig na tulad nito ay masyadong mapagkakatiwalaan. Sa Everyday and Everyday sect, nagmamadaling bumalik si Natoy. Nagmaneho siya sa paliparan at bumalik sa isang eroplano sa lungsod kung saan naroon ang kanyang sekta sa kanyang kasalukuyang lakas. Halos hindi na niya kinaya ang malayo ang biyahe. Ngunit gayunpaman, ito ay mas mabilis. Kuya Natoy, bakit ikaw? Hindi ka ba nakapunta sa pagsusulit? Naguguluhan na sabi ng gwardya. Oo. Talagang nagpapanik si Natoy ngayon, wala siyang panahon para dito. Kailangan niyang pumunta sa kanyang shifu, at ang kanyang puso ay magulo. Paano niya siya haharapin? Siya ang ipinagmamalaki ng sekta. Ang pinakamahalagang alagad ng mga matatanda, at ngayon, nawala ang lahat ng kanyang meridian at naging isang normal na tao. Nawalan siya ng buong mukha upang makilala ang mga taong umaasa sa kanya. Nang makita ang kumukupas na figure ni Natoy, napakunot ang noo ng mga alagad. Shit! Damn try hard. He's just a eunuch, sino ba ang akala niya? Kung kakastrat ko ang sarili ko, mas malakas ako kaysa sa iyo, pero hindi ako tanga.
Alam kong hindi ako pwedeng maging sky class, kaya pagkatapos kong maging mystic, pupunta ako sa common world at maging bodyguard para I enjoy ang buhay, get into some lifeguard's beauty, and the lifeguard's beauty, and the lifeguard's beauty, and the lifeguard's beauty. Napaisip ang alagad. Siyempre, hindi niya alam na napilayan si Natoy, malamang na hindi niya ito tatawaging kapatid na Natoy kung siya ay mamatay. Guru. Guru, mangyaring iligtas ako. Naabot na ni Natoy ang kanyang Shifu, ang master ng everyday and everyday sect. Agad siyang lumuhod, sa takot na ang kanyang amo ay sumuko sa kanya at sipain siya palabas. Mas gugustuhin niyang mamatay kapag nangyari iyon. 1518. Kung siya ay paalisin sa bundok bilang isang pilay, paano niya haharapin si Zhong Pingliang? Nanumpa siya sa kanya na babalik siya pagkatapos niyang maging malakas para maghiganti para sa kanya. At ngayon, lahat ng iyon ay nawala. Hindi lang siya makakapaghiganti, pero nasaktan pa rin siya ni Terence. Ito ay katawa-tawa. Bakit, pero anong tama? Sa pamamagitan ng anong karapatan na kailangan niyang pagdusuhan ito pagkatapos na pagdusuhan ang lahat ng hindi kayang pagdaanan ng mga normal na tao pagkatapos niyang malaman ang chrysanthemum arts ng makapangyarihang practitioner. Nawala niya ang lahat. Hindi siya papayag na hayaan na lang ito. Ang chrysanthemum arts ay isa sa dalawang pinakadakilang sining ng mundo ng Wulan, kasama ang isa ang Art of Dragon Mastery, na matagal nang nakalimutan. Ang taong gumagamit ng sining na ito ay biglang namatay, at walang tagapagmana kaya ang sining na ito ay nawala. Ngunit ang Chrysanthemum Arts ay nanatiling pinakamalakas at pinakamataas sa lahat ng sining ng Wulan at hindi man lang niya matalo si Terence dito. Ano ito? Si Natoy ba ang nagbalik? Isang boses ang nagmula sa bakuran ng master, kasunod yun, lumutang palabas ang isang lalaking nakasuot ng itim. Master, ako na. Binitawan na kita, Master. Sabi ni Natoy, tumulo ang luha nang makita siya. Mula sa lahat ng paghihirap na dinanas niya sa panahon ng kanyang pagsasanay, lahat ng mga imahe, lahat ng ito ay lumutang sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakit na iyon, at ang kabayarang iyon nang sa wakas ay sumali siya sa pagsubok. At ngayon, siya ay nasa ganap na pagdurusa matapos mawala ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay dumaan sa isang mahabang bangungot na sumiklab. Napilayan ka ba? Tumingin ang master kay Natoy, napagtanto kung saan ang problema. Ang iyong wasp engravings arts ay nabigo sa iyo. Master, tapos na, mga meridian ko. Lahat sila. Baldado na ako. Sabi ni Natoy, patuloy ang pagpatak ng mga luha. Nakilala ko si Terence, ang kalaban, ang nagpalumpo kay Tio Henry. Oh, siya. Nalampasan kanya wasp engravings arts. Bahagyang nagulat si Master. Oo, siya iyon. Gusto kong punatin ang kanyang katawan, ngunit ngayon, hindi ko na siya kayang labanan pa. Naiinis na sabi ni Natoy. Ha 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 ha. Nagsimulang tumawa ng malakas ang guro na para bang tuwang-tuwa siya. Master, bakit? Bakit ka tumatawa? Tumigil si Natoy, hindi naiintindihan. Natoy, ikaw talaga ang tagapagligtas ng aming sekta. Nakangiting sabi ni Master. Mukhang ang aking kapatid na si Henry ay nagdala ng isang henyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumunod si Natoy. Pumasok ka, Natoy, ngayon, ikaw at ako, guro at alagad, ay dapat magkaroon ng magandang pag-uusap. Hayaan mong ipaliwanag ko rin ang iyong pagkalito at sabihin sa iyo ang tungkol sa sining ng chrysanthemum. Sabi ng guro habang mataimtim niyang binuhat si Natoy. Oo. Nakaramdam si Natoy ng malaking kaginhawahan, tila wala talagang plano ang guro na isuko siya. Parang may importante dito. Mabilis siyang bumangon at pumasok sa bakuran kasama niya. Umupo ka, Natoy. Sinabi ng guro na ikinaway ang kanyang kamay na nakaturo sa isang mesa at upuan na bato. Oo. Magalang na umupo si Natoy habang ang guro ay nakaupo sa kabilang upuan. Natoy, naiintindihan mo ba kung bakit ko ibinigay ang chrysanthemum art sa isang tagalabas na tulad mo para mag-practice? Nagsalita ang guro. Ayoko. Umiling si Natoy.
Hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya nabigyan ng napakagandang bagay, naging mystic sa loob ng ilang buwan. Ang Chrysanthemum Arts ay ang kayamanan ng aming sekta. Ang pagbibigay nito sa iyo ay dahil ikaw ay aking alagad at dahil ikaw ay isang taong inirerekomenda ni Henry. Sabi ng guro. Medyo maganda ang relasyon namin ni Henry, mas matanda ako sa kanya ng 10 taon, at palagi ko siyang nakikita bilang isang maliit na kapatid. Kaya lang nilabag niya ang mga alituntunin ng sekta, at pinalayas siya ng aking Panginoon, na ngayon ay isang elder, pababa ng bundok. Nakakapanghinayang ito, ngunit dahil ako na ngayon ang sect master. Kahit na ganoon, hindi ko pa rin kayang suwayan ang aking Panginoon. I see. Tumango si Natoy. Siyempre, isang bahagi iyon. Ang sabi ng guro, magkasundo kami ni Henry, pero hindi ibig sabihin na tatanggapin ko na lang ang sinumang irerekomenda niya. Ang pagpapalam sa iyo na sanayin ang Chrysanthemum Arts ay pangunahin dahil mayroon kang paghihiganti sa iyong puso. Dumating ka upang matuto ng may paghihiganti sa isip, ito ang iyong malaking kalamangan. Oh! Nagulat si Natoy. Paghihiganti. Oo, kahit sinong gustong magsanay sa sining na ito ay dapat magkaroon ng paghihiganti para gumana ito. Sabi ng master. Ito ay isang bagay na naipasa na mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay sinasabing nilikha ng Diyos na si Chiyo. Noon, hindi niya gustong yumuko sa emperador, ngunit ang maalamat na emperador ay nagsanay sa Art of Dragon Mastery. Hindi siya katugma para doon. At kaya, pagkatapos mabaygo ng ilang beses, inipon niya ang kanyang galit at pagsisikap at nilikha ang arte ng dragon. Bilang master ng dragon. Nag-practice, dinala niya ang puot at uhaw sa paghihiganti. Sino mang gustong tumahak sa landas na ito ay tiyak na may puot sa kanyang puso. I see. Pero, may kinalaman ba ito sa castration ko? Tanong ni Natoy. Natural, oo, pagkatapos ng castration, ang natitira na lang sa iyo ay puot. Wala ka ng iba pang nakakagambala sa iyo, at ito ay kapaki-pakinabang sa iyong pagsasanay. Sabi ng guro. Noong una, may galit ka, kaya't nakipag-usap ako sa aking nakatatanda na hayaan kang subukan ang sining na ito. Sino ang nakakaalam na mayroon kang ganoong determinasyon, na kinastrat ang iyong sarili ng walang pagdadalawang isip? Nagbigay ito sa amin ng bagong pananaw kung sino ka. Nakikita ko. Natoy said in realization. Tapos, ang ibang tao. Hindi ba nila ito isinagawa dahil wala silang galit sa kanila? Oo. Ang sining na ito. Ito ang pinakamahalaga sa ating mga kayamanan. Hindi natin basta-basta hahayaan ang mga tagalabas na magsanay nito. Sabi ng guro. Sinubukan naming palakihin ang isang pares ng aming mga pangunahing disipulo upang sanayin ang Chrysanthemum Arts na ito, at natural na kinastrat din nila ang kanilang mga sarili, ngunit dahil sa kanilang kawalan ng puot, sila ay lumampas sa gilid at namatay. Ang galit ay kinakailangan upang patatagin ang iyong panloob na puso, at ito ay dapat na tunay. Dahil dito, noon, kapag ang aming mga pagtatangka ay nabigo, hindi namin hahayaan ang sinumang iba pa. Kaya ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay maswerte ako. Akala ko ito ay dahil si Uncle Henry ay may magandang katayuan dito. Meron nga siya niyan, o hindi ka man lang magiging wastong disipulo kung may pagkapuot ka lang, at hindi ka namin madaling bibigyan ng Chrysanthemum Arts. Sabi ng guro. Ang iyong galit ay palaging naroon habang ikaw ay nagsasanay, at ito ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman lumampas. 1519. So parang kapaki-pakinabang ang paghihiganti at puot. Nagulat na sabi ni Natoy. Natural. Ang paghihiganti ay may mabubuting bagay at masasamang bagay, at ang paggamit nito upang hikayatin ang iyong sarili ay kapaki-pakinabang. Nagpatuloy ang guro. Kahit na, iyon ay isang bahagi lamang nito, ang iyong talento ay hindi rin masama, at iyon ang dahilan kung bakit mabilis kang umunlad. Ngunit, guro. Ngayon ay sira na ang aking mga meridian, ako. Sabi ni Natoy habang nakayuko ang mukha, natalo. Bakit mahalaga iyon? Ito ay isang magandang bagay. Sabi ng guro. Naiintindihan mo kung bakit hindi mo mabuksan ang Jade Box ng ikalawang yugto. Maaaring ito ay dahil sa aking mga meridian.
Si Natoy ay hindi tanga, mabilis niyang ginawa ang koneksyon. Ang tunay na core ng Chrysanthemum Arts ay tungkol sa pagsira at pagbawi bilang isang mas malakas na nilalang. Ipinaliwanag ng guro. Ito ay isang napakahiwagang sining ng practitioner, at ang unang yugto ay nagpakastrat sa iyong sarili. Ito ang ibig sabihin ng pagsira at pagbawi. Ang pangalawang yugto, pati na rin upang malagpasan iyon, sinasabi sa aming talaan na dapat kang ganap na masira at makabawi sa pamamagitan ng pagkawasak na iyon. Oh! Nakabawi mula sa pagkawasak. Nagliwanag ang mga mata ni Natoy sa pag-asa. Tama. Upang makarating sa ikalawang yugto, kailangan mong ilabas ang lahat ng iyong lakas pagkatapos lamang mawala ang lahat ng iyong lakas at maging isang normal na tao na maaari mong buksan ang ikalawang yugto ng kahon. Sabi ng guro. Talaga. Biglang tumayo si Natoy, nagulat, at masaya. Hindi kaya may napala ako sa pagkawala ko. Maaari mong sabihin iyan. Tumango ang guro. Noon, iniisip ko kung paano ka dadaan sa prosesong iyon, alam mo ba? Kung hindi mo mabuksan ang pangalawang kahon, iniisip ko tuloy na gusto kitang tulungan, pero hindi ko magawa. Paano? Kung ganoon nga, bakit hindi mo nabasag ang aking mga meridian at nawalan ako ng lakas? Curious na sabi ni Naiya Pao. Kung ako ang sumire sa iyong mga meridian, kapuputin mo ba ako? Sabi ni Master na may kasamang tanong. Paano ako? Si Master ang tumulong sa akin, bakit kita kamumuhian? Natoy shook his head genuinely. Kahit na ginawa mo yun ng walang dahilan, hinding-hindi kita kamumuhian. Ako ay isang disipulo ng sekta, at ikaw ang guru, ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon at lakas na ito. Maaari mong bawiin ito kahit kailan mo gusto nang wala akong mga reklamo. Kita mo. Sabi ng guro. Sinabi ko na sa iyo noon, ang pinakamahalagang bagay ay ang puot at paghihiganti. Kung ako ito, saan pupunta ang galit? Paano mo maaabot ang iyong layunin kung wala itong galit? So, lahat ng ito ay nangangailangan ng puot. Sabi ni Natoy na hindi lubusang sumunod. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Binabaan pa talaga ako kung bakit hindi ko mabuksan ang kahon. Siyempre, kailangan mong magalit. Tumango ang guro. Kung sasabihin ko sa iyo ng mas maaga, pupunta ka at susubukan mong mapilayan ang iyong sarili, at hindi iyon ang aktwal na puot. Sa ngayon, kahit na alam mo ang totoo, hayaan mong tanungin kita, mayroon ka pa bang galit? Gusto mo ba ng paghihiganti? Oo. Siyempre, gusto ko. Naikuyom ni Natoy ang kanyang panga at tumango, gusto ko lang mapunit si Terence. At sapat na iyon, kita nyo. Kung sinabi ko sa iyo noon, at pumunta ka lang at sinadya mong napilayan, baka magpasalamat ka pa sa tao at ngumiti. Walang puot doon. Nagpatuloy ang guro. Ito ang dahilan kung bakit itinago ko ito sa iyo, at kung bakit hinayaan kitang sumali sa pagsusulit. Dapat mong maunawaan na talagang mas tensyonado ako kaysa sa iyo. Naiintindihan ko na ngayon. Emosyonal na sabi ni Natoy. Masyado ka talagang mabait sa akin. Ikaw ang paborito kong mag-aaral, ang puri ng ating sekta, syempre, mabait ako sa iyo. Sabi niya. Ngunit, kung gusto mong umakyat sa mas mataas na Woodland Heights, hindi ka dapat magmadali sa paghihiganti hanggat itinatago mo ito sa loob mo, magagamit mo ito para lumago. Pero, nangako ako kay Leandro bro na tutulungan ko siyang maghiganti. Sabi ni Natoy. Maaari kang pumunta at talunin siya sa lahat ng gusto mo, ngunit huwag mo siyang patayin, hindi mo lang mapapaginhawa ang iyong sarili, mawawala pa ang iyong galit. Sabi niya. Alam mo ba na kapag tumawid ka sa Sky Class, lahat ng aspeto ang iyong lakas at lakas sa buhay, ay mapupunta sa mas mataas at mas mataas na taas, sa landas patungo sa immortalidad. Nakikita ko. Huminga ng malalim si Natoy at tumango. Gusto niyang maghiganti para kay Leandro, at habang iyon ang orihinal na dahilan, bahagi na rin siya ngayon ng sektang ito. Ang mga salita ng kanyang Panginoon ay may kaparehong bigat ng kay Leandro bro, at ito ay isang magandang paraan para laging bigyan si Leandro ng pakiramdam ng paghihiganti habang siya ay nagtataas ng kanyang lakas. Natitiyak niya na hindi tatutol si Leandro sa isang mas malakas na tagasunod. Sige,
Iyon lang maaari mo nang buksan ang pangalawang yugto ng Jade Box. Sabi ng guro. Mula ngayon, maaari kang pumunta sa hiwalay na pagsasanay, hindi kita iistorbahin. Malapit ka nang makarating sa ikalawang yugto. Pero, nawala lahat ng lakas ko, makakaabot ba ako sa second stage? Sabi ni Natoy na naguguluhan pa rin. Ang pagkawala ng iyong lakas ay iba sa pagkawala ng sining ng iyong practitioner, ito ay hiwalay sa antas ng iyong lakas. Sabi ng guro. Kailangan mong maunawaan na ang ginagawa mo sa sinaunang sining, hindi karaniwan. Ang antas ng iyong chrysanthemum arts ay isang kumpletong unang yugto pa rin, kailangan mo lang magpatuloy sa pangalawa. Naiintindihan ko. Tumango si Natoy at tumayo para umalis, nawala sa paningin ng guro. Ang guro naman ay bumulong sa sarili. Natoy, sana hindi mo ako bibiguin. Ikaw ang pinakamalamang sa mga disipulo na makapasok sa Sky Class at maabot ang landas patungo sa Sky. Sa meeting of the Sky Class, makukuha mo kami ng magandang posisyon. Bumalik sa bundok ng Niebe, nag-iilaw ang langit, at si Quinten ay nag-inat ng tamad, maliwanag na nakatulog ng maayos. Kasama ni Brother Ford, ang pinakamalakas na mystic, sa tabi namin talagang ligtas ang pagtulog. Hindi pa ako nakatulog ng ganito kaganda kahit sa bahay ko. Medyo hindi nakaimik si Brian, hindi ba ito masyadong bootlicking? Aski sir. Napailing si Kitty, halatang hindi masyadong nasisiyahan kay Quinten. 15-20. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Inosenteng sabi ni Quinten. Hindi ko ba kayang sabihin ang totoo ngayon? Ha? Ngumiti si Terence. Sige, magpatuloy tayo, sinusundan mo ba kami o mag-isa, Quinten Hale? Natural, susundan kita, kapatid na Ford. Kasama ang tunay na Diyos ng tagapag-alaga na tulad mo, hindi ko na kailangang mag-alala kung may mga taong kukuha ng ating pagnakawan. Sabi ni Quinten. Huwag kang mag-alala, Kuya Ford. Hindi namin hihilingin ang iyong mga kayamanan. Nandito lang kami para makipagkaibigan. Nagbago ang isip ni Quinten kahapon, nagpasya siyang hayaan si Quinley na manatili sa Ice Palace bilang isang panlabas na disipulo habang siya ay bumalik sa nakatagong bahay Hale. Naniniwala siya na malaki ang tsansa niyang makuha ang kanilang pagiging tagapagmana kung kakampi niya si Terence. Dati, nag-iisa lang siya kaya naman ginawa niya itong malaking sugal na mag-practice ng 5 taon sa Ice Palace bago bumalik. Ang paglipat na iyon, gayunpaman, ay napakalaking panganib, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa oras na iyon. Paano kung naunang makarating si Irving sa ganoong posisyon? Para naman sa anak ni Glade na si Quinley Hale, hindi siya masyadong nag-aalala. Ang lalaking iyon ay isa lamang malupit na spoiled brat, gamit ang kanyang pangalan bilang ang panganay na Hale para sampelan siya sa paligid ng bahay. Ang mga taong tulad nito ay walang kinabukasan. Ngunit nang bumalik si Irving, natanggap niya kaagad ang pabor ni Elder B at Lolo, medyo na pressure. Ngunit ngayon, kasama si Terence sa kanyang tabi, kasama si Quinley na nasa Ice Palace, naniniwala siya na magkakaroon siya ng isang tiyak na posisyon sa bahay Hale. Hindi bababasa, kung magagawa niyang makipagkompetensya kay Irving mula sa parehong antas, maaantala nito ang pwesto mula sa pagkuha ng masyadong maaga. Ang aming mga kayamanan ay halos naruroon sa puntong ito, kung makakita kami ng higit pa, ibibigay namin ito sa iyo. Maraming nakuha sina Terence at Brian kanina, at sa mga bagay na nakuha nila mula sa Natoy at Neil, mas mayaman sila sa mga puntos. Hindi kasama ang snow orb ni Kitty, marami pa silang matitira, walang problemang makapasa sa pagsusulit ngayon. Maraming salamat kung gayon, Kuya Ford. Emosyonal na sabi ni Quinten. Ikaw talaga ang pinakadakila, ang pasasalamat ko lang sa iyo. Kuya Ford, kung ayaw mo, hayaan mo akong tawagin kang boss. Please? Okay. Nakikiusap ako sa iyo. Ang kawalang hiyaan ni Quinten ay nagulat kay Brian, si Kitty mismo ay ilang pulgada na ang layo mula sa pagsusuka habang sinisimot niya ang kanyang mukha. Hindi pa ako nakakita ng taong napakawalandiya. Naglalabas lang ako ng emosyon ko, anong kinalaman nun? Kumilos si Quinten na parang hindi niya nakuha. Wala akong pasensya sa isang tulad mo. Nakakadiri.
Sabi ni Kitty. Kung tungkol doon pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Wala pa ring intensyon si Terence na kunin siya bilang isang tagasunod. Ang taong ito ay tila wala sa panig ni Irving, ngunit siya ay mula pa rin sa bahay Hale. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos niyang malaman ang kanyang tunay na pagkatao? Huwag na natin mamaya paano yan, let me be your intern follower. For now, if I make a good impression we can promote me to a proper follower. How about that? Si Quentin ay hindi kailanman nagmamalasakit sa kanyang mukha natural, gusto niyang sumuko pagkatapos ng pagtanggi ni Terence. Tama iyon, gagawin muna natin iyon. Walang ibang pagpipilian si Terence, ang kawalang hiyaan ng taong ito ay masyadong malakas, kaya nangako muna siya sa kanya. Maaari na lang niyang putulin siya kapag may nangyaring mali. Boss, simula ngayon, boss na ang itatawag ko sa iyo. Masayang sabi ni Quentin. Boss, lakad na tayo ha. Sige, dahil gusto mo akong maging boss mo, kailangan ko munang sabihin sa iyo ang ilang bagay. Magpasya ka pagkatapos nito. Napabuntong hininga na sabi ni Terence, nagpasya na dapat niyang linawin muna ito. Siyempre, sinundan man siya ni Quentin pagkatapos noon ay sarili niyang negosyo, at least hindi siya gagawa ng move sa kanya ngayon dahil pwede niya itong patayin anumang oras na gusto niya. Hindi siya nag-alala sa bagay na iyon. Oh, ano yun? Tumigil si Quentin. Ano kaya ang pumipigil sa akin na tawagin kang boss? Hindi talaga ako si Terence Ford, ako si Terence. Sabi ni Terence. Terence. Saan ko narinig yan dati? Pakiramdam ni Quentin ay pamilyar itong pangalan. Kaaway ako ng iyong nakatagong bahay Hale, ang nagbali ng mga binti ni Irving. Nasugatan ko rin sina Tito Zo at Sumaowang. Sabi ni Terence. Maaari mo pa ba akong tawaging boss? Ano? Halos mapatalon si Quentin sa impormasyon. Nagtaka ako kung bakit pamilyar ito, kaya ikaw ang maalamat na Terence. Oo, ang narinig mo. Tumango siya. Siyempre boss ang tatawagan ko, bakit hindi? Wakakaka, kailangan ko sa puntong ito. Tuwang-tuwa si Quentin. Si Terence ay kalaban ni Irving. Nag-iisip pa rin siya kung paano niya mahihikayat si Terence na tulungan siyang labanan si Irving, ngunit hindi na niya kailangang gawin iyon ngayon. Sila ay mga kaaway sa unang lugar. Mukhang masaya ka. Hindi ba pinsan o kapatid mo si Irving o ano? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, tama siya. Ang lalaking ito ay hindi kakampi ni Irving. Kapatid din ni Spencer si Spencer, at pinigilan mo siya, boss, pero mukhang natuwa rin si Brother Brian tungkol dyan. Paliwanag ni Quentin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sitwasyon para sa amin ni Irving. Hey! I see. Kung oo, then there's no problem, let's get go. Nagpasya si Terence na si Quentin ay tunay siya ay natitiyak na ngayon. Ikaw talaga ay isang kaloob ng Diyos, boss, na talagang iniisip ni Irving na siya ay isang malaking bagay, na nagagalit sa isang tulad mo. Masyadong magaan na parusa ang pagpilayan sa kanya, bakit hindi mo siya pinatay, boss? Medyo nanghihinayang sabi ni Quentin. Bahagyang umawang ang bibig ni Brian, mas hardcore ang lalaking ito kaysa sa kanya. Tila ang ibang mga bahay ay nagkaroon ng matinding kompetisyon. Ang mga mahuhusay na disipulong iyon ay medyo walang pakialam sa mga ganitong uri ng mga bagay. Masyado siyang mabait. Sa unang pagkakataon na narinig niya na gusto siyang patayin ni Spencer, hindi man lang siya nakapagdesisyon na tulungan siya ni Terence. Kailangan mo ba akong turuan kung ano ang gagawin? Mahinang sabi ni Terence. Og. Halatang hindi, dinadala ko lang iyon. Tumalon pabalik si Quentin. Huwag kang magalit, boss, naramdaman ko lang na si Irving ngayon ay may isang shifu, isang suporta, mas mahirap makipag-usap sa kanya ngayon. Baking. May shifu siya. Huminto si Terence. Hindi mo alam, boss. Hindi ito inaasahan ni Quentin sa kanya na pagtanto na, syempre, hindi malalaman ni Terence ang tungkol sa mga bagay na tulad nito mula kay House Hale. Mabilis niyang ipinaliwanag sa kanya kung paano siya kinuha ni Elder B bilang isang disipulo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.